Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is April 15, 2026. Tayo ngayon ay andito sa may Linaw Street, Barangay 686, Manila, Paco, Manila. At dadalhin po natin iyan sa may Sangandaan, sa may Quirino Highway, Sangandaan Project 8, Quezon City. Malakad yung mga pahayag itong Tia Ramil. Opo, kasi ano talaga burning question. Yung tanong sa ating mga utak noon sa paano magagastos ang 112 million? By the way, hindi lang naman yung tanong kay David Sara na about the Pilipino. Mag-focus tayo sa 20 million in 80s. Naghalap yan ng tanong, hindi mo magagastos yan kung madidisperse in 11 years. Sa Madriaga, alam niya kung paano. Hindi kasi kinorek niya natin in less than 20 hours na po kasi na isa sa Kabuyaw long process mga to sa ombudsman na dalawang dapat Attorney, sandali po Attorney, tatawagan ka po namin. Nakagad na po kasi ng mga sinasabi ninyo para maunawaan po namin kasi ang pangit ng salita si Attorney Malvin. Yes, ang ganda ng mga sinasabi ni Attorney yung pagbasa at pagtasak ng isang lawyer sa mga naging bayad kahapon at si Ginoong Madriaga. Sabi ni Attorney, malakas kasi si Tyler siya. Siya talaga ay konektado sa mga Duterte. At ang ni Attorney na naiiwan siya diba? Naiiwan siya sa ere. Talagang CPS siya. Talagang supporter siya ng amang Duterte at ni David Sara. Pero nung siya ay parang nung siya ay tapos ng napakinabangan at meron siyang ilang natulungan nga yung mga farmers, dito na pumasok yung pangalan ng Attorney Ari Roque, mukhang iniwan siya. So talagang nasaktan siya. Yung nakita ni Attorney at yung sabi nung ibang kritiko ay ito na lumalabas na nga, diba? Sabi nung tao nung kabila, kasi yung mga pahayag niya kahapon talagang pasag na pasag. Kita na namin, alam na namin. Okay, kasama na natin. Okay na. Okay. Attorney again, sunod tayo kasi na daw naman sinabi nyo Sa tingin mo ninyo talagang meron reaction sa mga pahayag ni Ramil kahapon? Yes, Ma'am Lourdes, tingnan natin kung okay itong signal natin. Yes, yeah. Ang importante po talaga sa testimonya ni Madriaga, among other things, madami po talaga siyang sinabi. Pero focus muna tayo kasi 2 taon na o 3 taon na nag-aalat yung tanong, paano nagagamit or madidisperse ang 125 million in just 11 days. Dati nga, parang 18 or 21 days yung dinibati sa Kamara. Tapos na-report 11 days lang daw liquidated na. Tapos iba-ibang lugar sa Pilipinas, parang kaduda-duda. So ngayon, sinabi ni Madriaga, hindi. Nagastos yung 125 million in less than 24 hours. Kasi nung in-encash yan, binigay ni SDO, Special Dispersing Officer, Gina Acosta, doon sa isang colonel na pinagkakatiwalaan ni David Sara at binigay kay Madriaga para i-distribute sa 3 lugar. Isang duffel bag sa Kabuyaw, Laguna, isang duffel bag sa Long Basyo sa Tomas Morato, at 2 duffel bag sa Ombudsman parking lot, no? So, ano yan, with 30 to 35 million pesos per duffel bag ang laman. That will total the 125 million. So, kinorek tayo ni Madriaga. Sabi niya, hindi 11 days na disperse ng gastos yan. In just one day, actually 18 hours man daw, na-drive na niya to Laguna at na-distribute sa Quezon City yung 125 million. Ito po kasi, bakit pa importante ito, no? Kasi nga, yung issue po yung confidential funds, ang sinasabi lagi ni David Sara ng mga defenders niya, na legitimate daw yung paggastos niya kahit na mayroong mga Gary Gatos, Nicky Mango, o mga ibang recipients ng confidential funds na kaduda-duda yung mga pseudonym. Ang pseudonym, okay lang po yan sa confidential funds. Tama lang naman na may pseudonym. But if your pseudonym is like a full or
or mga food chips, ganun, red flag yan, kaduda-duda. So, ang dating sa atin, along with the NBI, so narinig din natin kahapon yung purge ng NBI, na ang mga pirma at mga recipient daw ng confidential funds doon sa acknowledgement receipts na pinakita ng OVP para patunayan na lihipin mo yung kanilang paggamit at pag-disperse, na forgery daw kasi isang tao, mga multiple acknowledgement receipts, iba-ibang tao, pero isang tao lang daw yung pumipirma based on the conclusion and the expertise. Yung mga bayan ng Davao Days, Davao City Mayor pa lang si Mayor Sara, uso na noon ang ghost employees, uso na noon ang mga ghost recipients. Alam din natin yung support barrel, pero support barrel kasi sa Congress, di ba? Pag executive ka kasi like Mayor, or in this case, Vice President, confidential funds, usually, ang corruption, and even if you ask Mayor Vico, uso sa local level, and sa executive, yung mga acknowledgement receipts na buhus ang mga recipients. So, yung Ramil Madriaga, yung 125 million, so ang justification ng OVP, may mga recipients, pero napatunayan na buhus or forgery. So, ang tanong kanino napunta? Sinagot ni Madriaga siya ang missing link. Kasi sinasabi ng kampo ni VP Sara, ng abogado niya, siya ang weakest link. Una, ang weakest link is still a link. Di ba? Kahit siya ang pinakamahinang link, nalilink pa din niya yung chain of corruption. But, he is not the weakest link. He is the missing link. Kasi hindi natin alam itong kwento dati, paano nga ba, saan ba napunta yung 125 million kung hindi kay Mary Grace Gatos, kung hindi sa totoong confidential informant, kung teke yung pinagbigyan at teke yung pumirma ng mga receipts to prove or liquidate the confidential fund. Kanino napunta? Sinagot ni Madriaga, saan napunta? Attorney, sabi niyo siya, sa opinion talagang mabigat yung mga naging pahayag ni Ramil Gato. Pero sabi ko ng bangko ng Vice Presidente, actually, sabog, nakita na namin kung saan yung kahinaan. Sinungaling. Yun ang pinaka-term na ginamit. Sinungaling. Well, ganito yan. Pag sa kwento, may dalawa ka lang pwedeng pakinggan, isa lang ang pwede mong paniwalaan. May kwento. So ito ang kwento. Nagkaso si VP Sara ng perjury laban kay Madriaga dahil invento daw ang mga akusasyon at revelasyon ni Madriaga kasi hindi daw talaga sila magkakilala. Ang nakasaad sa perjury case, ang lawyer doon is the son of Attorney Sal Panelo, si Attorney Paolo Panelo. Ang sabi nila, VP Sara has never personally or professionally met or does not know Madriaga in any capacity. Kahit ano daw kapasidad hindi nila alam. Pero kahapon, picture paints 1,000 words and videos paints 1,000,000 words. So nakita natin kahapon, merong mga campaign videos na tinatawag ni VP Sara si Madriaga as Sir Ram, patulong dito, Sir Ram, pabuhat nito, may pinapabuhat na vlog. Nakita din natin kahapon na may birthday greeting from VP Sara. Sinasabi ng iba, ay mga artista naman, usual naman yan, nagpa-birthday greeting. But, I dare the camp of Sara Duterte. Show me all the other birthday greetings ni Sara. Kuripot magbigay ng birthday greetings yan. Napaka-unti lang ng ginagawa niya ng birthday greetings. Yan ay based na Tweety Bird ko sa sources ko. Napaka-unti lang ng inaalam niya or pinapakulaan niya ng birthday greetings. Kasi nga she has to know the person personally para mabigyan niya ng birthday greeting. Otherwise, wala siyang pake. Yes, that is based on a source from the camp of VP Sara. So, yung videos kahapon, yung dalawa na yun, tsaka yung pictures na nag-zoom, campaign sa Isip Pilipinas, Inday Sara is my president, si Ramil Madriaga ang founder, all of that shows na ang sinungaling ay si VP Sara. Kahit siya yung nagkaso ng perjury case, sinasabi niya, never ko na-meet yan si Madriaga, sinungaling si Madriaga. Ang totoo kahapon, napatunayan ni Madriaga, oo nga, magkakilala sila, ang dami na nilang instances na sila ay nagsama, nag-meet, tinatawag siya personally with a personal nickname. So hindi pwede na totoo na hindi sila magkakilala. Attorney, sa mismong kadugo ni Pangulong Marcos, kanina nagka-first one, si Madam Amy Marcos, sabi niya, sinungaling. Alam mo, Bongbong Marcos na sinungaling at hindi nagsasabi ng totoo si Ramil. Kasi naman ang sinasabi ni Senator
Amy Marcos na siya daw ang nag-audio kay VP Sara na hindi, tumakutitente, na ano ka na lang, line up ka sa kapatid ko, kay Bongbong Marcos, etc. Pero hindi naman niya din alam lahat ng usapan. Lahat pa ng usapan, ang sinabi kasing Madriaga, kwinentohan siya ni Rodrigo Roa Duterte, ni Tatay Digong, na ito yung plano, na may assassination plot, etc. So kasama pa si Amy Marcos sa ganung pagpaplano? Hindi. So, why would she have the knowledge? Why can she say na sinungaling si Madriaga? Eh wala naman siya dun sa pagpaplano. Hindi naman sinabi ni Madriaga na kasama si Amy Marcos sa pagpaplano. Ang sinabi ni Madriaga, kwinentohan kami at nagpaplano kami with PRRT na may term sharing at kung hindi masunod ay may assassination plot or kunika para pilitan, patalsikin or paalisin si PBBM. So, walang alam, walang kinalaman si Senator Amy Marcos. So, yung sabi niya, who you, Madriaga? Who you, Senator Amy Marcos? Okay, attorney, sa mga nakikinig ngayon, ano po, sa mga naging pahayag din ni Ramil kahapon, sa tingin nyo, may pupuntahan po itong impeachment? May pupuntahan po yan kasi ang impeachment naman is not a legal proceeding. Yan ang mali ng kahit yung mga congressmen ngayon, napipilitan kasi sila na talagang gawing legal kasi yung Supreme Court pwedeng ibaliwala yung impeachment kasi nga nagka-desisyon noon na legal. Pero ano yan, kabaliktaran yan ng nakasanayan sa ibang bansa at sa ating bansa, sa kasaysayan natin. Ang impeachment is a sui generis proceeding, hindi siya purely legal. So it's a political proceeding. As a political proceeding, kung ano man ang narinig at lumalabas sa impeachment proceedings, yan ay gagamitin ng taong bayan. Hindi yung congressman muna, hindi yung senador muna. Kung ano man ang gawin nila, mag-impeach sila, mag-convict, hindi yan ang tunay na kahinatnan ng impeachment. Ang tunay na purpose at kahinatnan ng impeachment ay kung ano yung magiging take away ng mga tao, ng mga botante dito sa mga opisyal na kailangan i-hold accountable dahil yun ang sinasabi ng konstitusyon at sa boto nila sa 2028 or sa hinaharap pa sa iba pang sitwasyon, local, senatorial, vice presidential or presidential, dadalhin nila yung mga narinig nila kahapon dahil yan ang karapatan natin makita at ito yung yan ang ating pagboto. So, Attorney? may kainat lang yan. The more she does, yes. Okay, go ahead, attorney, nawawala po kasi kayo. Ayun nga, yun po yung kainatnan, yung gagamitin po yun ng taong bayan para sa kanilang pagboto po. So, huli na lang po attorney, medyo lalabas ako sa issue ng impeachment. Anong basa niyo sa plan na sinasabi na if ever na matuloy yung impeachment, ay ang plan B ay yung putol si Basti Duterte for the presidential race? Katakap po nga na si Mayor Sebastian Duterte ang plan B when meron pang mas nakakatandang kapatid tsaka congressman naman. Si Congressman Pulong Duterte, bakit hindi si Congressman Pulong ang plan B? Yun ang una kong tanong dyan sa mga nagsasabi na si Mayor Baste ang plan B. Bakit siya? Bakit hindi si Pulong? Kasi ibig sabihin, nagkausap-usap sila magkakapatid tsaka yung mga supporters. So mas gusto pala nila si Mayor Baste na hindi pa nag-congressman compared kay Congressman Pulong. That's one. Second, yung plan B na yan, mahirap yan kasi kapag hindi na pwede tumakbo si VP Sara, hindi naman din ganun ka-popular si Mayor Baste. May makukuha siyang boto, yes, pero mas onti kasi malayo. In fairness, kahit hindi ko naman support si VP Sara, no, nakikita ko, mas malayo naman ang karisma ni VP Sara, pero mas malayo karisma ng tatay nila. So ang baba na ng karisma ni VP Sara compared kay Tatay Digong, si Mayor Baste, mas malayo. Hindi nga niya sinipot si General Torres sa kanilang boxing eh. Attorney, maraming salamat sa oras po ninyo. Thank you so much. Mabuhay po kayo, sir. Thank you, Ma'am Lourdes. Ingat po sa lahat ng Maraming nakikinig. salamat. Si Attorney Jesus Balsis, isang public interest lawyer at political analyst. Okay. Sabi ko ng kampo ng mga Duterte, basag. Wala, malabo, mahina, sinungaling, patunayang sinungaling, si
Madriaga. Sabi ni Attorney Falsis, no. Strong. Oo. Malakas ang kanyang mga sinabi kahapon. Yung kanyang mga isa-isa na mga sitwasyon na ikinonekta niya na siya ay kilala at sila'y magkakilala ni Vice President Sara Duterte. Ang dami mga binanggit kahapon, di ba? Mga pictures, birthday, greetings, yung kanilang pagsasama pag pupunta sa mga lugar para mga panya. Yung paintings, may paintings din. So, controversial yung paintings na to. And of course, etong sa NBI, sa GOA, at yung mga dami for laundering na sinasabi, hoy, pumirma siya ng Bank Secrecy Law. So, pwede yung buksan yung aking bangko. Gusto yung malaman kung totoo o hindi yung aking mga sinasabi. So, sabi ni Attorney Falses, malakas, at may pupuntahan itong impeachment base sa mga pahayag ni Ramil kahapon dyan sa House Committee on Judges. Kung kayo po tatanungin, narinig po ninyo reaction ni Attorney Falses, may reaction po si Senadora Amy Marcos kanina, kasinungalingan, at ayon po sa abogado rin ng mga Duterte, sinungaling, mahina, sabog, na-obvious na sinungaling daw si Ramil Madriaga. Ano pong say po ninyo taong bayan? 0961-630-7106. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Marumi ba ang iyong dugo? Huwag magpabayang kaibigan, mag-Sandal Pasco na! Sandal Pasco, dahil ito'y subo ng mga tumutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Sandal Pasco na mayroong karaya, mango panangga, spirulina at curry. Kaya mag-Sandal Pasco na! Mabibili sa mga patika. Sandal Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, ang bulan daw ng konti, nagkakasangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko. Sandal Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa Limugan. Sa panahon ngayon, kabay sigurado, kabay protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa pamilya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Batso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Bakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Batso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako si Jig Manican, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. PMX Extraordinary with MX3. Mahilig ka bang uminom ng kape? Bakit hindi mo subukang healthy na kape? Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na hindi lang masarap, kundi makatutulong pa sa iyong kalusugan. Nakakatulong palakasin ang iyong resistensya. Walang side effect. May santon, malunggay, spirulina at bawang. Mga natural na sangkap na tumutulong laban sa iba't ibang uri ng sakit. May glutathione at collagen para sa makinis at malusog na balat. Nagkape ka na, gumanda pa yung katawan at kutis mo. Santon Gold Coffee Mix. Kape na alaga ang iyong kalusugan at kagandahan. Mabibili sa malapit na butika sa inyong mga lugar. Mga kasama, food supplement ba na epektibo ang hanap mo? Diabetes, hypertension, maraming dugo na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit at dito na ang solusyon. Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay mas pinabisa, pinahusay, mas pinagaling dahil ito ay extracted mula sa ampalaya, mangustin, masbay, garlic at spirulina. Sa inyong reservation, tanong at order, tumawag na po o mag-text sa hotline number 0927-499-1276. Hanapin lamang si Jenny Ray Albesa. At available din po ang Santon Plus Gold sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, All Green Pharmacy, All Day RX, Generica Drug, South Star Drug, TGP Pharmacy, gayon din sa Lazada at sa Shopee. CXL 558. CXL.
nagsinungaling si Ramil Madriaga. Sabi ko sa kaso sa kabila at walang laman yung mga sinabi niya kundi napahina lamang daw po itong impeachment laban kay VP Sara sa panig po ng akbayan. At a lawyer also, ano pong inyong naging basa pa? Well, tama lang naman na hindi naman ang kaharap ng testigo. Dapat tutuloyin natin kaya nga tayo nagkaroon ng hearing para malaman na kung ang mga testigo ay may naman ang sinasabi. Pero ito ang mga punto siguro na dapat tingnan ng mamamayan dahil mas ang mga members ng komite ang magpupunta nito. Lahat naman tayo, mga Pilipino ay magiging magpupunta rin pagdating sa issue nito. Una-una under oath ang naging testimonya ni Mr. Madriaga. Ibig sabihin no, na pag siya'y napatunayan na siya'y nagsinungaling ay pwede siyang kasuhan at pwede siyang makulong. Pangalawa, may mga nagsasabi na wala naman daw sumusuporta na yung tawag natin sa wikang English, wala raw corroboration yung kanyang statement. Pero actually, kung titignan natin, may mga bahagi ng kanyang sinabi na supposedly Vice President Sara sa kanyang complaint ng physical-ay na pinag-explain niya sa House Committee ay nakorobulate niya yung ilan ng mga sinabi ni Madriaga. Halimbawa, sabi ni Madriaga na nagkasama siya sa dalawang meeting online, mga virtual meeting, na andun din si Sara. Doon sa perjury complaint na final ni Sara na inattach niya sa kanyang answer sa impeachment complaint, ang kinonfirm mo niya yun na siya ay nag-attend ng dalawang virtual meeting na andun si Madriaga. Pangalawa, sabi ni Madriaga na at nagpakita na ng video kahapon, maalala ko, binigyan siya ng Philippine flag ni Vice President Sara. Hindi rin yan nabanggit din ni Vice President Sara yung perjury complaint at hindi naman niya dinideny na siya nga nagbigay ng flag at kita naman mismo natin sa video na siya nga yun. Pangatlo, sinabi ni Madriaga na nag-attend siya ng inauguration ni Sara. Kaya kinasal niya ni Sara sa kanyang perjury complaint. Sinabi din ni Madriaga na siya ay nagnuno ng isang posto sa PSG personnel. Actually, din niya ni Sara sa kanyang perjury complaint. At mismo sa kanyang perjury complaint, sinabi ni Sara na nag-isang minsan ay pumunta siya mismo sa jail. Although, ang sinabi niya, hindi naman daw si Madriaga ang pinuntahan niya kundi si dati Congressman Teves. Pero yung physical presence niya din sa kulungan kung nasaan nakadetain si Madriaga ay sinunod niya. So at least yung so far yung mga bagay na yun, meron naman corroboration yung sinasabi niya. Kayo as a lawyer, Attorney Chel, na masasabi niyo bang malakas itong kanyang yung testigo dito sa impeachment case na ito? Wala pa naman tayo dyan, Lourdes. Kasi ang aming pinatungkulin sa Committee on Justice ay tingnan lang kung may sapat na probable cause. Talagang magte-testing lang kung sino man ang witness, kung si Madriaga man yan, pag-testigo. Ang talagang magpag-testing yan na pagka sinarap siya sa Senado kung mabot ang trial doon. Kasi doon magkakaroon ng cross-examination at yung cross-examination yun yung talagang matindi na pagtatanong sa witness kung para malaman kung talagang totoo yung sinasabi niya. Kung mapansin ninyo kahapon na paulit-ulit na pigilan kami ni Chair Ministro dahil na wala, hindi naman ito mismo pag-release ano lang palang ito parang preliminary investigation na sa kanya halos naman yung pinaka-mayahang tulad natin sa proseso. Pero kanina ko may press conference na po si Ma'am Amy Marcos. At sinabi niya rin parang yun nga, yung credibility ni Madriaga, inatake na rin niya. Sinabing, lahat ng mga sinabi niya walang katotohanan at kasinungalingan. Expected naman natin yan, pero sana yung pag-release yung sinabi ko, doon
talaga dapat magkaalaman pagdating sa issue ng provide credible witness. Ngayon pa lang sa Commission Justice, wala pa tayo dito. At kung naisagtag ko lang, Opo. yung sa issue ng confidential funds, para sa akin, mahalaga din yung naging yung pinagtungkol ng taga-COA kasi Camora. Bandang hapon nito na sabi niya, yung mga notice of disallowance, yun din sa issue ng confidential funds, ay inasulan nila Sara, pero hindi na ang kanilang appeal. Tapos tinanong ko kay Atty. Camodo, ano yung ibig sabihin niya? At ano ba, ano ba talaga yung sabihin ng notice of disallowance at bakit ito mahalaga? At yung lumabas natin, ay yung notice of disallowance, pag nakasama ang document ang notice of disallowance, ang ibig sabihin ay obligasyon ng value ng pera na maayos yung paggamit. Ibig sabihin nun ay yung 23 million yung unang nag-allow tapos yung 375 million na sumunod na nag-allow ni COA ay dapat balik yung Vice President sa alam niya ng posta yung President Officer Colonel at siya dahil yung iba pang mga kasama sa Office of the Vice President. Kung sabihin nun, talagang sa mata ng COA, talagang hindi maayos ang paggamit ng posta yun. Yung sa NBI po, yung 36 signatures, mukhang galing lamang daw po sa 7 tao. Ayun, isa pang bagay yun na kailangan ma-denote din ng mga members ng committee. Dahil pagkagaling na yun, ibig sabihin, di ba, ang dapat yan, ang usapin dito, yung pinagbigyan daw ng confidential fund, ay kailangan mga gusto naman ng tao yun. Eh, kung iba-ibang mga firma, pero isa lang sa tao ang firma, ay ibig sabihin nun ay may ibang nangyari. Hindi yung dapat na nangyari sa ilalim ng proseso ng COA. Yung batayan kasi natin dito yung joint circular ng COA, ng iba't ibang mga issue na ating pamahalaan, patungkol sa paggamit at pag-report ng confidential fund. Kasi ang confidential fund, di ba, parang legit yun. Kaya napakadali pa-abuso. Kaya meron tayong mga strict requirements sa paggamit at sa pag-liquidate yan. May possibility ba, attorney, na mapatawag yung sa BOC about, yung alam mo, yung pinakamalaking shabu na kinokonekta ni Ramil kay Attorney Clarpio sa asawa ni VP Sara. At etong sa usapin din ng yung painting kung kanino ba talaga yung kasi may lumantad daw, attorney, na siya talaga yung may-ari ng painting at hindi si Ramil. Wala pa naman mga request pagdating dyan. At actually, maganda sana kung umarap din sana dahil pwede rin naman siya mag-request ng mga pagkakitin kung siya'y makikilahok dito sa proseso sa Commission Justice. Sa ngayon, as of yesterday, wala pa naman take up sa mga request sa Commission. Pero actually kanina sumagot po siya pero hindi po about sa naging kabuoang takbo ng pagdinig kahapon, kundi yung usapin po sa kanyang pagiging lawyer, yung kanyang sinagot. Oo nga, nakita ko rin yun sa balita. Oo. Attorney, sa mga nakikinig para malinaw lang sa amin, no? After nung kahapon, ano pong susunod? Magkakaroon ulit ng hearing sa darating na Dito 22 next week. At doon yung mga ibang mga ihaharap ng mga resource persons naman ang pupunta sa Commission Justice. Magtatagal pa po ba ito sa committee po ninyo? Sa tingin ko, meron kasi dalawang pag-hearing na nakaschedule itong sa 22 at sa 29. Ang tingin ko, bago matapos ang buwan na ito, matidinig na namin ang
makikita na namin ang ebidensya, yung mga resource person, at mukhang kaya naman na matapos na yung proseso sa committee level by April 29. Okay. Attorney, maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Thank you, Liz. Good afternoon. Kasama si Representative Charles Diokno ng Akbayan for the List. Hoy mga kasama, sabayanan nyo yung mga mensahe rin po ninyo. Babasahin natin kaugnay po rito sa ano po, basta pagsaya po ninyo dito po sa impeachment. Hindi pa. Sabi ni attorney dapat ulit impeachment ang gamitin, no? Sabi niya, ito ay parang pagtasa pa lang kung talagang may probable cause. Dito po sa impeachment case na inihain, hindi pala hearing. Sabi niya, hindi hearing to. Pagtaya lamang sa kung may probable cause itong impeachment case na inihain kay VP Sara Duterte. Si Ramil, grabe, sabi niya, alam mo dapat ipasa, anong school ni VP Sara? Anong school? Saint, ano ba yun? San Sebastian ba yun? Dapat nag-release ng statement yung San Sebastian. Pwede ba yun, lawyer ka? Mahina ang kukote mo. Tapos, meron lang mataas sa knowledge of law na sinasalo ka. Oo. Dapat mag-release sila ng statement kasi, okay, San Sebastian College. Diba? Sabi, diba, ano raw? Mahina ang kukot niya. Sinisave lang siya ng isang top or dean. Kaya raw po, nakapasa sa pagiging abogado. Wala siya naglabas ng resibo laban kay Atty. Harry Roque sa issue naman ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pwede mag-ispo siya ng Salazar. Naglabas ng resibo ang Malacanang laban sa muna ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y matapos questionin ni Roque ang pagja-jogging ng Pangulo at sabihing mas mainam umanong maglabas ng medical bulletin. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Pierre Castro, may mga nauna umanong pahayag si Roque na hindi dapat ikabahala ng publiko ang kakulangan sa detalye tungkol sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang mismong Pangulo naman ang magsasabi ng kanyang kondisyon. Dagdag pa ng palasyo maging noong nakarang administrasyon ay hindi rin isinasulong ang paglalabas ng medical record. Ang pagkakasubok ay mas maganda po na tumakbo ng ilang metro kaysa tumakbo sa kabilang. At tandaan po natin, kahit naman po nung nakaraang Pangulo, ilang minuto siya na mawala. Pero ano sinabi natin sa mga ano po, talaga, ito po. Nandiyan po si dating president at person at Neto Apel. At sabi, why the you see this year on that? Kahit na po itong si Harry Roque, ang sinabi po niya, I don't think that people should worry about lack of transparency because the president doesn't say what his position is. So, nakita po natin kung anong position ng Pangulo. Kayo po mismo ang saksi. So, ito mga paninira, dahil lamang sa kampo ng nais na papasakin ng Pangulo. Sila po ay mga pagpapaninira naman at walang matuwa sa naman. Para sa Malacanang, double standards at malinaw na bahagi ng paninira ito laban sa Pangulo. Mismong si Pangulong Marcos na rin ang nagpakita ng kanyang kondisyon upang pagulaanan ng kumakalat na maling impormasyon. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Radyoman 5, Chanel Salazar, Tatak Arimendi, Jexal 558. Bilang ng mga violators na naitala ng PNP, mas bumaba kumpara sa unang araw na implementasyon ng Safer Cities Initiative. Radyoman Marjo Domingo. Mas bumaba pa ang naitalang bilang ng mga violators sa Philippine National Police kumpara sa mga unang araw na implementasyon ng Safer Cities Initiative sa Metro Manila, kung saan nasa kabuuang 7,708 ang naitala ng PNP mula sa sinagawang operasyon noong April 14 kahapon. Ang pinakamataas sa paglabag pa rin ay may kaugnayan sa pag-iinom ng alak at may nigarilyo sa pampubliko lugar, sinundan ang paglabag ng curfew ng minor de edad, pag-ikot na walang mataas na hit at pagkakaroon sa nalagpas sa 10 p.m. Habang meron rin naitala na isa pang mga paglabag sa ibang ordinansa. Ang halos sa mga nasabing paglabag ay naresolba on-site na may higit
4,000 individual na binigyan lamang ng warning at release. 3,000 individual ang pinagkulta at 130 ang minority depende sa ginawang violation. IDP Chief General Jose Manuel Narcates Jr. ang pagbaba ng bilang ng mga nauhuli lumalabag ay nagpapakita lamang na aware na ang publiko at mas pinipili ng sumunod kaysa lumabag sa nasabing inisyatibo. Kasama mo sa Kampo Krame, Radyo Manmar, sa Top RN, Textile, Tatay. 20 labi ng mga OFW na nasawi dahil sa karamdaman mula Kuwait dumating na sa bansa. Radyo Manjos at Joy at 20 labi ng OFW mula Kuwait ang dumating sa bansa kaninang madaling araw, April 15. Ang labi ng OFW ay sinalubong sa cargo ng kanilang mga kaanak. Sumalubong din sina migrant workers Undersecretary Police Staff Sabay, Undersecretary Dominic Rubianutay at ibang sinatawan ng DFW at OWA. Isang pastor at isang pari naman ang nagbasbas sa mga labing bago tuloy inuwi sa kanilang mga pamilya. Humingi naman ang mga kaanak ng mga nasabing OFW ng pangunawa sa publiko at humingi ang humiling na igalang ang privacy ng kanilang mga pamilya sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Ang naturang OFWs ay nasabi sa Kuwait dahil sa iba't ibang karamdaman. Kasama mo sa DCXL Manila, Radyo Manjoy, Sunyatas Adra, Tatak RFM. yung mga lugar na pamahalaan inatasan ng DILG na palawakin ang Migrant Advisory at Information Network Desk upang labanan ang illegal recruitment. Radyo Mansyete, Mike Cuyago. Radyo Manjoy, dapat tumunong palawakin ang Migrant Advisory and Information Network at Overseas Filipino Workers Desk upang maprotektahan ng mga OFWs na naghahanap ng trabaho. Hindi para maprotektahan sila laban sa illegal recruiters. Ayon sa Department of the Interior Local Government, mahalaga mo nito lalo na sa mga repatriated OFWs na nais muling magtrabaho abroad. Sa datos ng DILG, 645 pa lamang sa may isa 1,700 LGUs ang may naitatak ng main at OFW desk. Maaaring lumapit ang mga OFWs sa mga desk na ito upang magsumbong ng mga kainainan ng recruiter, maiwasan ng illegal recruitment at maprotektahan laban sa human trafficking. Iniyak ang ahensya na patuloy ang kailang kampanya para sa pagligtas at maayos na pagkatrabaho ng mga Pilipino sa ibang bansa. Kasama sa Quezon City, lalo na siyempre, mag-dialog sa RMM, with Excel 55. Mula sa nagpapala na sa OFW ng DILG. Okay, ito na ho ang sabi ko ng ating mga tagapakinig. Ma'am, good afternoon. Si Nelson Malino. Na mapagpalang quick afternoon mula kay Romel Umibid. Sayang na senador si Amy Marcos daw po, kapatid ni Bibi ang mula ng ginawa kundi siraan yung administrasyon ng kanyang kapatid. Imbis na tulungan. Maraming salamat. Thank you kay Nelson Malino. Scripted drama, big liar, convicted kidnapper, blank na lang yung maniniwala kay Madriaga na mamulot na lang ng false witness yung mga bayarang congressman. Mula kay Jay Hilario. Good afternoon kay Ramon Abasilio. Samantala, ito pa rin sa ginagawang komedyo sa reskwela ng House of Representatives. Nagiging katawa-tawa yung mga honorable, kawawang bansa. Ang Lourdes, saan ko napunta yung 125 million? Tanong ko lang po yan. Mula po ito sa Mexico, sa Pampanga. Kala ko sa Mexico talaga. Madam, maliwanag na si Amy at si Sarah, mga sinungaling. Mula 54785. Good PM, kailan po kaya magkakaroon ng government na matino? Ayan, salamat mula kay 3436. Good PM, ma'am. Tama si Madriaga. At super guilty po si Sarah. Di nga makadalo sa hearing, takot siya at mai-impeach na yan. Mula kay 8849. Samantala, siguro totoo yung 24 hours lang na inubos yung confidential funds dahil siya mismo yung nag-deliver sa pera at di niya binura yung mga text sa phone mula kay 5948. Dapat dumalo sa investigasyon si Sarah. Hindi na nga nakatutulong perwisyo pa mula kay 1944. Naniniwala at magkakaalaman yan pag makita na sa mga account ng na-deposito ng pera sa mga account niya sa bangko. At halata namang sinungaling Sarah. Walang kaugnay kay Sarah si Ramil Madriaga mula kay 5948. Pahabol na balita mga kasama mga aligasyon ni Madriaga.
Barsaga kay Vice President Sara Duterte, hindi ka panipaniwala. Para naman kay Representative Barsaga, Radyoman Uno Grace Mariano. Para nga kay Cavite, Representative Kiko Barsaga, hindi ka panipaniwala ang mga aligasyon ni Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte na kanyang binasang, sa kanya, nalaman ang kanyang binasang supplemental affidavit sa impeachment hearing ng House Committee on Justice. Sabi ni Barsaga, magulo, inconsistent at masyadong dramatic dahil may paiyak-iyak pa si Barsaga habang binabasa ang kanyang supplemental affidavit. Pinagit ni Barsaga na patunayan ang kanyang kredibilidad. Ayon kay Barsaga, nakaantabay lang din siya kung ano ang kakahinatnan ng naturang mga akusasyon ni Madriaga laban kay VP Sara. Right now it's I just came from the interested and very hindi naman it's a very masyadong dramatic, so we'll just see kung ano yung mangyayari doon. I don't really find it to be Hindi miyembro ng komite si Barsaga pero nagtungo siya kahapon sa Batasan Pambansa bilang suporta kay VP Sara sa harap ng nagpapatuloy na impeachment sa proceedings. Kasama mo sa Kamara, Radyoman Uno, Grace Mariano, Tatak RMN, DZXL 558. CXL. Also ay marami pa ho mga balita Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre tumutok lamang ho sa aming mga balita mamayang alas 5:30 ng hapon. Live mula sa Green Hills San Juan dito sa Metro Manila, Philippines. Ako si Radyoman Lourdes Escaro. CXL. Also ng Metro. Circle Plus Herbal Capsule. Ako si Jessa, 25 years old at may leukemia ako. Kasabay sa pag-take ko ng aking mga gamot, ang Santo Plus Herbal Capsule, ang laking tulong talaga ang Santo Plus. Finally, I'm a leukemia survivor. Circle Plus. Nagay sa mga bika. Presenting the world-renowned Vienna Boys Choir. The Vienna Boys Choir, one of the most loved choirs in the world, performed at the Newport Performing Arts Theater on April 26 and 27. Tickets at smtickets.com. The Vienna Boys Choir in Manila with special performance by the young voices of the Philippines. Brought to you in cooperation with the Cultural Center of the Philippines and the Austrian Embassy. From Ovation Productions, Blast TV, and DZXL 558. Catch one of the most loved boys choirs in the world, the Vienna Boys Choir, live in Manila 2026. Happening on April 26 and 27 at the Newport Performing Arts Theater, Newport World Resorts. Book your tickets now at smtickets.com and SM Tickets outlets. Brought to you in cooperation with Cultural Center of the Philippines and the Austrian Embassy. Presented by Ovation Productions and DZXL 558 Manila. Ito ang DZXL News. 558 kHz. Anim na dekada. Maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online. Ang bawat pananaw at opinyon ng susunod na programa ay hindi sumasaligid sa pananaw at opinyon ng DZXL 558 RMN Networks at management. Oras na para ating pag-usapan ang pangangalaga ng ating mga kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation. Inihahandog ang Kaagapay sa Kalusugan. Mga kaibigan, ngayong hapong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa May Marvel Tahibo. Ano ba ang laman nitong May Marvel Tahibo at bakit ito maganda sa ating kalusugan? Alam niyo bang natural itong May Marvel Tahibo? Kaya aalamin natin kung anong tamang paraan ng pag-take ng ganitong mga natural na tsaa, natural at herbal na suplemento. Kaya samahan niyo po kami isang buong oras sa ating pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan. Dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan!
pagbati sa lahat. Hi, hello, and welcome to Kaagapay. Aber. Ay, ito na ho. Andito na ho kami. Mainit-init pa ho. Binibili niyo ho pandesal dyan na malunggay. Pandesal na malunggay, ha? Ayan. Sabay cheese. Meron may keso rin. Yung iba may literal na malunggay talaga. Tinurog naman yun, hindi buo, no? Sarap yan. Ngayong hapon na ito, sana hindi nagbago yung mga pandesal, ha? Dahil ang balita natin, last month pa, nagpahal na rin ang buo. Diba ang mga nagbago? Aba, lahat ng kakanin, mahal. Suman, nagpahal na Oo. rin. Oo, sabi ko, Mumbai, nagpahal na rin. May malagkit. Yan. Tapos sasaw mo sa kalamay hati. Huwag muna. Alam mo yung kalamay hati? Kalamay. Coco jam. Ayun ba yun? Yes. Tinatawag sa amin sa Marinduque. Na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is John, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po.